tahimik na paaralan, may kwentong nananatili sa bawat pahina ng aklat. Ang kasaysayan ay parang multo, hindi nakikita, ngunit laging nagpapaalala. Good morning, class. Today we will discuss the experiences of the Filipinos during the Spanish colonization. Open your books to 120. Sayang na naman. Always above from nakaraan. So boring. I'll just sleep na lang. Hala, nasan ako? Oh my gosh, parang nasa loob ako ng libro. At sa isang iglap, lumabo ang linya ng realidad at kasaysayan. Si Gwen ay dinala sa panahong hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Ang panahong itinatak ng dugo, luha at kawalang katarungan. Ito ang mukha ng kolonyalismo. Ang lupaing dating malaya, ngayon pag-aari ng banyaga. Pilipinos, nasaan ang iyong tributo? Ahora mismo! Don Carlos, wala ho kaming sapat na ani. Tagtuyot po. Kalyate! Walang dahilan! El que no paga castigo. Maawa po kayo, wala na po kami makakain. Entonces, kukunin namin ang anak mo! Ina, ama, ayoko. Hoy! Wala kang karapatan! Bata siya, hindi alipin! Ken, Eresto! Ako'y Pilipina at hindi tama ang ginagawa niyo. Iha, huwag kang makialam. Delikado dito. Sino ka? Mukhang hindi ka taga rito. Siya ay kasama namin. Kung may pananagutan siya, kami ang sasalo. Kung hindi kayo magbibigay, parurusahan kayo. Hindi makaturungan ito. Walang lugar ang mga Swael dito. Hindi ko akalaing ganito kalupit ang mga Kastila. Ngayon ko lang nakita ang sakit na pinagdaanan ng ating mga ninuno. Habang tumutunog ang kampana ng simbahan, isa-isang naglalakad ang mga Pilipino. Hindi ito paglalakad patungo sa pananampalataya, kundi paglalakad sa takot. Ang simbahan na dapat ay maging tahanan ng dasal at pag-asa ay naging sandata ng pangingiti. Sa bawat hakbang nila, dinadala nila ang bigat ng kahirapan. Rapido! Lahat ay magsimba o parusa ang kapalit! Pagod na ako pero wala tayong magagawa. Kahit gutom, kailangan nating sumunod. Mga anak, ang hindi pupunta sa misa ay laban sa Diyos. Totoo ba? Kahit ayaw niyo, pinipilit pa rin kayo? Oo, hari ko na simula ang pagkasisimbahan mismo. Hindi dapat ganito. Pananampalataya ay dapat kusang loob, hindi sa pilitan. Ang simbahan na dapat maging ilaw ay naging kulungan ng kaluluwa. Ngunit sa puso ni Gwen, isang bagong liwanag ang nagsimula. Liwanag ng pagkaunawa at pagkamulat. Ang mga Pilipinong matagal ng tahimik ay unti-unting natutong magsalita. Hindi na sa pamamagitan ng takot, kundi ng pag-asa. Mga kababayan, hanggang kailan tayo magtitiis? Nakita niyo ba ang kanilang pangabuso? Pangapi, wala tayong boses. Pero wala tayong armas. Hindi lang armas ang ating laban. Meron tayong pagkakaisa. Tama siya, hindi dapat tayo matakot. Oo, panahon na upang ipakita sa mga Pilipino na hindi tayo alipin. Ngayon ko lang naintindihan. Ang kasaysayan ay kwento ng tapang at pagtutuwa. At doon, sa gitna ng dilim, sumiklab ang unang apoy ng pag-asa. Ang mga kamay na dati nakakadena,
ngayon nag-aalab sa damdamin ng paglaya. Rebelyos, Antrapelos! Maghimagsik para sa bayan! Hindi kami alipin, kami ay Pilipino! Kalayaan! Muling bumalik si Gwen sa kasalukuyan, ngunit ang kanyang mga mata hindi napagod, bagkus puno ng pagkaunawa. Ang kasaysayan na minsang inakala niyang walang halaga, ngayon ay isang buhay na aral ng tapang at sakripisyo. Panaginip lang pala yun. Hindi pala boring ang tungkol sa nakaraan. Totoo pa ng kanilang paghihirap, ang kanilang tapang. Kung hindi sila lumaban, baka wala tayong kalayaan ngayon. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang mga Pilipino nang magsikan laban sa mga Kastila. Yes, sir. Ang kasaysayan natin ay kwento ng pagtitiis, pagsuway, pagtutol at paglaban. At hindi natin dapat kalimutan sa sakripisyo ng ating mga ninuno. At sa kanyang mga salita, muling nabuhay ang diwa ng mga bayaning nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. Ang kasaysayan ay hindi nakaraan lamang. Ito ay patuloy na pumipintig sa puso ng bawat Pilipino.